Ito ang sound test S0-23. Ako ang kapitan dito, Mateo Garca. Ang eroplano ay lilipad na ngayon. Kapitan Garcia. Para sa kasintahan mo, Co-Pilot Diaz. O baka naman para sa akin. Siyempre para sa'yo, aking sinturo. Buwisit, nakakabit ang mikropono. Co-Pilot Daz, pumatok ka sa pinto. Hindi mo ba alam ang batayang patakaran? Mga pasahero sa loob ng 1 oras. Sasakay na sila. Kapitan Garca, ang tungkulin mo ay suriin ang kaligtasan ng kagamitan, hindi ang pagnanakaw dito, at mag-asal bastos sa flight attendant. Sino ka para magutos? Turuan mo ba ako kung paano lumipad? Andrea Daz, kung mabigo ka, ang promosyon ko, pagsisisihan mo ito. Kapag may sira, hindi mo agad ito ayusin. Naghanap ka ng isisisi, lahat to, at ang lakas ng loob mong magpanggap na kapitan. Aux indicator, walang signal ang Messi, walang signal. May babala ng pagkabigo. Napakalinaw na pagkakamali. Para saan ang lisensya mo? Bumigay ang backup flight indicator. Hindi alam ang sanhi ng sira. May sira ang laser gyroscope. Palitan ang gyroscope. Sa huli, ang komponente ay may depekto. Ikaw, dito. Pinsan. Hindi ka nagpaalam, hindi mo sinabi. Biglaan kasi, ako ang 5-star captain ng Imperial Airlines, Ricardo Vargas. Huling sandaling paalam, ako ang magpapalipad nito. Kapitan Mateo, kung libangan lang to, umuwi ka na, magpakayaman ka na lang. Ang pinsan ni Mateo. Napakadali. Ako si Elena Ruiz. Hindi kailangan. Hindi kita kilala. Anong ginagawa mo dyan? Ay, tama. Ang tuso mo. Ang bilis mo. Sa bago mong kasabwat, magkasundo kayong dalawa. Sakto ang timing ninyo. Hindi ko gaanong kilala si Kapitan Vargas. Pakialam mo ba yan? Ikaw. Nakasira na tayo ng ilang kama. Tapos sasabihin mong hindi mo ako kilala. Andrea Daz, ang kapal mo talaga. Ricardo Vargas. Baliw ka. Ngayon na, ako nang kasama mo sa paglipat. Magkasama sa cockpit. Ang ibig sabihin, mga pagkakamali mo, maapektuhan rin ako. Co-Pilot na Daz, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Pasensya na, Kapitan. Sa'yo ang lugi. Gagawan ko ito ng paraan. Ang sahod at evaluation mo. Naging pera na. $8 milyong. 8 milyong dolyar. Para kay Inadas, 8 milyon. Madali lang yan, di ba? Ah, ganun ba? Pasensya na. Nakalimutan kong ang pamilya mo ay bangkarote na. Ikaw. 5 araw. Bayaran mo ang utang. O ano? Ikaw ang magiging kasama ko. Kapitan, magpakatao ka. Tungkol sa pera. Makakahanap ako ng paraan. Nay, nandyan ka ba? Huwag kang mag-alala. Sa perang sisiguraduhin kong gumaling ka. Ngayong araw na ito, ang anak ko, siya, sinabi ng anak ko na dadalhin niya ang nobyo niya para dumalaw sa akin. Hehe, ang saya, dadalhin ba niya ang nobyo niya rito? Nay, makinig ka. Huwag mo nang hintayin siya. Sa totoo lang, hindi siya darating. Nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pero bakit hindi siya makakadating? Walang hiya kang sinungaling. Hindi talaga ako naniniwala. Alam mong nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala. Bakit hindi siya pupunta?
Kami. Hindi bagay. Bawal ang singsing sa paglipad. Pero relo pwede. Simula ngayon, magkakasama tayong laging lalipad. Parang ating pag-ibig, hindi magwawakas. Sa buhay na ito, hindi bibitawan ni Ricardo ang kamay ni Andrea. Nay, wag. Ang galing niya talaga. Kaya hindi magkasundo. Kung pera ang habol mo, dumating ka ngayong gabi ng tama sa oras. Masyadong malam si Andrea Daz. Hindi siya katulad mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang pera. Gusto mo ng pera? Gaano karami ang iniinom mo? Ang binatang ito, ibibigay ko ang ganoong halaga. Mateo Garca. Noong ginamit mo ang tatay ko para takutin, para mapilit akong makasama ka, hindi pa ba sapat yun? Huwag mong kalimutan, ang tatay mo ay may utang na 50 milyong dolyar sa pamilya ko. Kapag sinabi ko sa'yo, kailangan mong gawin. Huwag mo akong hawakan. Ako na ang gagawa. Pakawalan mo na siya ngayon. Pakawalan mo na siya. Wala akong interesa. Mga iligal na gawain ng grupo nyo. Nakadidiri kayo. Andrea Diaz, sino ang tinutukoy mo? Hoy, ikaw. Bumaba kayong lahat, ilagay ang kamay sa ulo. Pinaghihinalaan kayong nagbibigay ng ilegal na serbisyo. Dalhin nyo sila. Ano? Anong ginagawa mo? Mali lang, di ba? Hoy, huwag, ingat. Bumaba ka. Hoy, ikaw. Sabihin mo ang pangalan mo. Andrea Daz. Kasarian, Babae. ilang taon ka na? Ang totoong edad mo. Narito ka ba para gumamit? O magpagamit? Pulis, bahagi lang ako ng laro nila. Hindi ako lumabag sa batas. Pagkaraan ng ilang taon, nag-enjoy ka pa rin, di ba? Ricardo Vargas. Wala kang masabi. Naku! Ay! Wow! Ricardo, sira ulo ka. Kaya sabihin mo sa akin, ikaw ba ang nag-set up sa mga taong yon? Walang anuman, kaluguran ko. Kung may nangyari sa'yo, sino ang magbabayad sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, nakasingil na sana ako sa kanya para mabayaran kita. Hindi ako tumatanggap ng maruming pera. Teka, makinig kang mabuti. Kung kakanta ka para sa akin, bibigyan kita ng $1 1,000,000. Pero may isang kondisyon. Ako ang pipili ng kanta. Sige, tatanggapin ko. Kakanta ako para sa'yo. Anong kantang pipiliin mo? Ang asawa ko ang nauuna. Ako ay pangalawa. Hindi ba ako ang una? Ang nangyari 5 taon nakalipas, hindi pa rin kita napapatawad. Ngayon ako ang nauuna. Hindi ako ang asawa mo. $1,000,000. Kakanta ako kung ipipilit mo. Titingnan natin kung sino ang mananalo. Ang asawa ko ang una, tama. Ako'y pangalawa, walang duda. Ikaw ang puso ko. Ikaw ang pag-ibig ng buhay ko. Ang asawa ko ang una, tama. Ako'y pangalawa. Ikaw ang puso ko. Ikaw ang kaluluwa at kayamanan ko. Ikaw. Ano ang masasabi mo? Nakikinig ka ba? Huwag mo akong pagtawanan. Andrea Daz, pagkatapos kong pakinggan ang pagkanta mo, hindi ba ako karapat-dapat sa bayad bahira? Hindi ko ibabalik ang pera. Ayaw ko na ring mabuhay. Patayin mo na lang ako. Huwag kang mawala ng pag-asa, Andrea. 7 milyon na lang ang natitira.
mas maging masaya ka pa. Ricardo Vargas, ginagawa mo ba to para magiganti? Ano nang ginagawa mo? Ricardo, baliw ka. Grabe naman yan. Nakita kitang may problema. Kaya tinulungan ko ang mahal ko kumita ng pera. Sino nang mahal mo? Kung mag-aasta kang parang bata, umuwi ka na. Ang init ng ulo mo talaga. Lalo kitang nagugustuhan. Ricardo, tapos na tayo. Huwag mong gawin to. Naghiwalay ba tayo? Kailan nangyari yon? 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko tinanggap yon. Hindi yan totoo. Itinuturing ko itong totoo. Ano nang kalokohan yan? Gusto kitang halikan. Ikaw, Narito na ako. Ano nang utos mo, mahal? ang tagapagmana ng Vargas, nagsasalita ng parang salbahe. Oh, mahal. Ang hindi minamahal ang pangit sa eksena. Naku. Naku. Ricardo Vargas, magpahinga ka muna. Ano ba tayo sa isa't isa? Wala tayo. Dahil sa buhay kong ito, hindi ko pakakawalan si Andrea. Ricardo, sa buhay na ito, hindi ko pakakawalan ang kamay ni Andrea. Huwag kang magbiro ng ganyan. Tapos na ang lahat. Bakit gano'n? Mas magaling ba si Mateo kaysa sa akin? Sa pera? Sa kapangyarihan? O sa itsura? Kahit gaano ka kagalit, di iyon ang gusto ko. Pagkatapos ng lahat, paano ka magmamahal ng iba? Ayrog ko. Makipaghiwalay ka sa kanya. Ihiwalayan ko siya, pero hindi pa ngayon. May tao ba dyan? Hoy, ikaw. Mahal ko, kailangan mo ba ng tulong? Ricardo. Sinadya mo ba? Ricardo. Kwarto ni Andrea. Nakakandado. Ang galing ng pagkakaganti mo. Huwag kang magsalita ng kung ano. Kailan? Hindi ka ba sumumpa? Nalilitisin ka ng kidlat kapag naalala mo si Andrea? Ricardo Vargas. Sinadya talaga. Naniniwala ka ba sa akin? Isusumbong kita. Laging nauna ang asawa ko. Ako ang pangalawa. Ikaw ang buhay ko, puso, kaluluwa at lahat-lahat. Laging nauna ang asawa ko. Ako ang pangalawa. Burahin mo iyan ngayon, B. Matulog ka dito. Bibigyan kita ng 100,000 dolyar. Ricardo Vargas. Gago ka. Kung hindi ka salbahe, sayang naman. Ricardo. Huwag mo akong paabutin sa pagkamuhisay. Anong nangyari noong taon na yon? Nasabi ko lang yun sa galit. Huwag kang mag-alala. Tapos na yan. 5 taon na ang nakalipas. Ano talaga ang nangyari? Naghiwalay na tayo. Bakit ngayon pa? Nagsawa na ako. Ang tatay ko ba? May sinabi na naman ba siya sa'yo? Simula pa lang, naglalaro lang ako dahil gwapo ka. Akala ko hindi ka ganito kanidi. Nakakainis ka. Huwag mo akong iwan. Pakiusap, Andrea. Ricardo, ang itsura mo ngayon. Nakakatakot talaga. Huli na. Matulog ka na. Yang basurang yan na galing sa ibang pamilya, traidora at walang utang na loob. Kung mas maaga kang naghiwalay kay Ricardo, noon pa sana. Hindi sana umabot sa ganito.
Tulog na. Pinakamamahal kong kayamanan. Mahal. Mahal na mahal kita. Naku, Ricardo Vargas. Taos puso akong humihingi ng tawad. Si Ricardo Vargas na naman, ang laki-laki ng airline. Wala na bang ibang kapte? Ano nang nangyayari? Yung si Elena Ruiz, laging pinapaikli ang kanyang palda. Dahil sa kanya, tayo lahat na pagagalitan. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko na ang team. Ililipat natin siya sa ibang grupo. Talaga? Andrea, ikaw talaga ang pinakamagaling. O nga pala, yung imbitasyon sa alumni reunion. Nakuha mo na ba? Sama tayo, ano? Talaga, o hindi, sabay tayong pumunta. Mabuti. Ang galing naman, tara na, sakay na tayo. Co-pilot Diaz, cabin, handa na lahat, walang problema. Napakagaling, magaling ang trabaho. Andrea, sinadya mo. Ngayon nasa first class ang assignment ko. Ipinagbabawal mo ako. E di si pasahero para isipagsakay. Sapat na. Nagtuturo ka ba sa akin? Kung hindi dahil kay Mr. Garcia na gumamit ng impluensya para mapasok ka, paano ka magiging co-pilot? Patunayang totoo ang aking mga kwalifikasyon. Huwag mong gambalain ang crew. Umalis ka na. Tumigil ka dyan. Anong klaseng posture yan? Kung wala si Mr. Garcia, wala ka sanang narating. Oo nga pala, nagsawa na si Mr. Garcia sa'yo, kaya pala ayaw mo sa akin. Huwag mong gamitin ang marumi mong isip para husgahan ang iba. Trabaho na to. Sapat na. Oo, ikaw. Paano ito nangyari? Pangahasang hinampas mo ako, kasapi ako ng crew ni Captain Garcia. Anong karapatan mo? Wastong uniform, maayos na ayos, magandang tindig, pangunahing asal ng flight attendant. Alin dito ang nasasaklawan mo? Tawagin mo ang Captain Garc. Sakto, hahampasin ko rin siya. Mga pasahero, isang nakababagot na lipat. Naglulukuhan ba kayo? Captain Vargas, mabuti naman at dumating ka na. Inaabuso ni Andrea ang kanyang posisyon. Panay ang pangha-Harris niya sa akin. Kusa niyang pinalitan ako. Minura at sinaktan pa ako. Andrea Diaz, maghanda ka sa parusa. Paumanhin, napaimpulsi ako. Nasaktan ba ang hampas? Masakit ba ng gusto? Okay lang ako. Kapitan Vargas, pwede bang bitawan mo na ang kamay ko? Normal na dashboard. Normal na level. Normal na indikasyon. Walang anomalya sa flight log. Ayaw mo sa kanya. Dapat sinabi mo na lang. Kapag naninita, huwag gagamit ng kamay. Salamat sa pag-aalala. Magkasamahan lang tayo. Manatili kang malayo. Dahil ikaw ito, kaya hindi ko napigilan. Ano ang gagawin natin dito? Kapitan Vargas, Ako si Andrea Daz. Matigas ang ulo mo na parang mula. gago ka, Vargas. Hindi pa hinog ang utak mo. Ganito ka. Bakit nagpapanggap kang may edad sa harap? Dito, trabaho muna. Kapitan Vargas, Sang-ayon. Bakit mo siya tinanggal? Nagpalit ka ng tauhan ng biglaan. Alam mo ba ang pinsala sa kumpanya? nakita mo na nga. Uniform ni Elena, hindi ito sumusunod sa patakaran. At wala siyang pagsisisi. Kung may reklamo o kumalat man ito, mas lalong masisira ang kumpanya. Kapitan Vargas, ano sa palagay? Siyempre, makinig ako kay Daz. Opisyal, sundin ang utos ko. Si Elena, suspendido ng 2 buwan. Sumulat ng 20,000 salitang pagtutuwi. I-record ito sa kanya. Magiging masamang halimbawa ito. Ipapahayag ito. Kapitan Vargas, wala ba siyang sariling opinyon? Pareho tayong kukunan. Hindi ko kailangang magpakahusay. Susunod ako sa'yo. Mahal. Kapitan Vargas, ang tanggapin na tapos na. Mahirap ba? Ganoon kahirap, hindi matanggap. Bata pa ako noon, kaya naniwala ako sa mga dahilan mo. Ngayon, kahang paalisin mo ako,
Hindi ako alis. Break up na raw tayo. Bakit nangyari ito? Nainip ako. Baka naman ang tatay ko. Anong sinabi niya? Huwag kang makinig sa kanya. Dahil lang sa gwapo ka. Simula pa lang. Ang clingy mo. Nakakainis na. Huwag mo akong iwan. Andrea, pakiusap. Ricardo Vargas, ang itsura mo ngayon. Nakakadiring tingnan. Pakiusap, sabihin mo. 5 taon na ang nakalipas. Bakit mo ako pinabaya? Andrea, kailangan mong sabihin. Ricardo Vargas, ang halaga ng katotohanan. Napakamahal. Hindi mo kakayanin. Report, Kapitan. Tapos na ang sakay. Ground, konektado na, handa. Simula. Natanggap. Susunod na alis. Pakisintensya. Susunod na lipat. Tia Sofia. Ricardo Vargas. Lahat ng ako na lang ang magdala. First Officer Andrea, ako dati ay medyo paslit pa. Naghahain ako ng tsaa para sa'yo. Maraming salamat po. Hindi ako nakakakain ng gatas. Salamat sa pag-intindi kung tungkol sa mga schedule ang tanong. Puntahan mo ang planner. May iba pa ba kayong kailangan? First Officer Andrea Diaz, tungkol kay Captain Mateo. Oo, kasalanan ko lahat yun. Pangako sa'yo, hindi na kita iistorbo. Maganda na inamin mo ang pagkakamali. Bini-bini. First Officer Andrea, pwede mo ba ako tulungang ligawin si Captain Vargas? Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko kakilala si Ricardo. Imposible yan. Pareho ang schedule, laging magkasama, dagdag pa riyan, pinsan ni Mateo siya. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ka type ni Ricardo. Anong klaseng babae ang gusto niya? Parang yung kagaya ko. Andrea Diaz to, nangaasar ka. Nagsorry na ako, ano pa bang gusto mo? Opo, sir. Crew room po. Anong may tutulong ko? Mukhang naligaw ako. Nasaan ang VIP lounge? Sasamahan ko kayo. Dito po tayo. Hindi ba kita naabala? Walang problema. Ikaw si Andrea Diaz, di ba? Tinanggihan mo ang maganda, ayaw mo noon. Ngayon, tiisin mo ang resulta. Tara na, biyahe na. Ganyan ka kasaya? Unang alumni reunion natin. Sa loob ng 5 taon, si Mateo V ang organizer. Marangya at eleganteng okasyon. Kakain ako ng marami. Pagkatapos, huwag kang magsisi. Ang dami mong kinain. Siyempre, hindi. Nahanap na. Napangkarote ang Diaz Corporation 5 taon na ang nakalipas. At hindi lang dahil sa sugal ni Fernando Castro, kundi dahil maraming importanteheng pamilya ang may kagagawa nito. Dagdag pa, sa parehong panahon, namatay sa aksidente ang tiyahin mo. Kahit na ang salarin ay nahatulan na, may kakaiba pa rin sa bagay na ito. Si F. Castro, tuwing natatalo sa sugal, may malaking order na dumarating. Ito ang tukso sa kanya. Imbestigahan mo. Isa pa, inimbita ni Mateo ang mga katrabaho sa isang pagdiriwang. Di ba't pro pesto ka roon sa loob ng 2 taon? Anong problema? Di kanya inimbita? Wala akong pakialam. Pupunta si Diaz doon. Nabalitaan ko, si Mateo ay magpapakasal sa kanya sa pagdiriwang. Okay ka lang ba, pare? Tara na. Saan? Para pigilan ang pag-approach. Kumusta kayong lahat? Ang tagal nating hindi nagkita. Nabalitaan ko, naghiwalay na sila, ngayon naliligaw na siya kay Mateo. Sino bang nagsabi kay Andrea na maging napakaganda? Ginagamit niya ang mukha sa pang-akit. Sino ang hindi mabibighani? Elena Ruiz, ano ba ang hinahanap mo ngayon? Elena Ruiz, diretsuhin mo na ang punto. Nakakahiya naman, nadulas lang ang dila ko, humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na, Andrea Diaz. Hindi ko dapat pinag-usapan ang personal mong buhay ng hayagan. Pero tingnan mo, nobyo mo si Mateo Garcia. Pero patuloy ka pa rin nambobola ng mga VIP. Hindi ba yan masyadong bastos? Mga pasaherong VIP. May ebidensya ka ba? Syempre meron ako. Seryoso ka ba? Diyos ko, Ganyan talaga siya. Parang hindi naman ganoon. anong nakakatawa? Elena Ruiz, nagkamali ang mga magulang sa pagpili ng pangalan. Anong sinasabi mo? Naku, hinding-hindi. Siguradong nagsisisi sila dahil sa'yo. Bakit pa sila nag-aksaya ng oras? Mas maganda pa sana ang nagawa nila. Hahaha. Ang gulo-gulo, pasensya na sa abala, sa mga peking larawan sa paliparan. Pinag-edit mo pa ang mga tao. Hindi ko yan inedit. Diyos ko po. Ang sama ng bibig mo, para kang kubeta, ang pakikipag-usap sa'yo dito. Parang, nakakasuya talaga.
Ang sakit ng tama mo. Huwag mong siraan ang nobya ko. Totoo ito. Talaga? Totoo ba yan? O kasinungalingan? Tingnan mo na lang sa mga hihi. Mga CCTV. May pahintulot ka ba? Ricardo, si Mateo Garcia nga pala ang nakapag-imbita kay Ricardo. Carlos, tignan mo. Nagkamali ako. Nasaan ang VIP lounge? Samahan po kita. Hindi ko siya nakita. Andrea Das, nang akit ng mga iyo. Pero ikaw, nagtatago ka. Para sa mapanlinlang na litrato. Taos puso akong humihingi ng tawa. Nakakahiya naman. Magpatuloy na tayo sa selebrasyon. Itong tangang ito, sinira ang plano ko. Paano ko siya mapipili? Andrea, wala na akong espasyo. Lumapit ka kay Ricardo. Gaga ka, Luca. Magaling, dagdagan ng oras. Ano nang sinabi mo? Okay. Hoy. Hoy, anong ginagawa mo? Pananakit ng dibdib. Opo, sir. Ano pong problema, sir? Pananakit ng dibdib. Ipaalam ko sa kapitan. Pabayaan mo muna. Kapitan Ricardo, nahimatay ang pasahero. Nakakalungkot naman. Anong gagawin natin? Kunin ang punong flight attendant. Pero, Hindi mo ba naririnig si Andrea? Kapitan, ulo at puso, pagsusuka at pangingisay. Hinala ko ay mataas na presyon. Pakalma ang pasahero. Heling ni Andrea, malapit lang. Agarang tulong medikal. Opo, naiintindihan. Para pumasok, tatlo, may bagyo. Kaya mo ba? Sa tulong mo, gagawin ko. Sa Thor. Sa utos mo, aking kapitan. Imperial, tumatawag sa Central Control Tower. natanggap. Tower, A0805. Magsalita. Imperial 0805. Humingi ng mabilis na pagbaba, lapag sa runway 20. May emergency medical. Handa. I report ang trajectory. Magko-coordinate kami. CJ, Imperial 0805. Bumaba sa 2,400. Cleared. Bumaba. Mga mediko. Agarang atensyon. flight attendant, bumaba ba ang eroplano? Manatiling kalmado. Hindi masama. Karapat dapat kang maging aking copilot. Papurihan, pinupuri mo ba talaga ako? Grabe, di ba? Pakiusap, umalis ka na. Andrea, ikaw ba yan? Ganito ka ba tumrato? Sa may utang sa'yo? Huwag mo akong idamay dyan. Kunin mo ang pera, umalis ka. Sa tingin mo mababayaran mo ako ng pera ng iba? Talagang baliw ka. Kung ayaw mo, isauli mo. Nakakalungkot naman. Ikaw na ngayon ang kawawa sa sitwasyong ito. Naibalik ko na ang pera. Ayaw mo naman tanggapin. Umalis ka na nga. Andrea, kamusta na? 5 taon na ang nakalipas. Pabaya ka sa mga susi. Delikado yon. Paano kung ayaw ko? Huwag mo akong utusan. Ilalagay ko na. Aalis na ako. Sandali lang. Hindi mo sinabi ang password. Hulaan mo na lang. O bibigyan kita ng pahiwatig. Mahal na mahal talaga kita. Aalis na ako. Andrea, alam mo bang mahal na mahal kita? Ang babaw ng sinabi mo. Sira mo, Ang asawa ay hindi nasusuklam sa hitsura ng kabiyak. ngunit ikaw ay nakadidiri sa akin. Aminado kang asawa kita. Magpahinga ka ng maayos. Ano nang problema mo? 2 segundo. Naimis mo na ba ako? Siyempre. Ano nang nangyayari sa'yo? Lagi kang mapangahas, pero madali ka namang mairita. Hindi mo kaya. Nabigo na ang utak ko. Pero may lugar. Mabuti. Hindi bagay, araw pa naman, ang kurtina. Mabisa sa pagharang ng ilap. Hindi masyadong maliwanag.
Ano sa palagay mo? Sa liwanag ng araw, di ba? Mas mabuti kaysa. Sabi ni Kapitan Ricardo na napakasarap. Magaling ba siyang magluto? Nag-isip si Andrea tungkol sa ibang bagay. Baka naman. Naku po. Siyempre, hindi. Wala akong sinabi. Andrea, Magluto ka. Gusto ko ng sweet and sour. sundin ang utos mo, aking prinsesa. Hindi ka ba kakain? Yelan, naintindihan ko, kailangan ko nang umalis. Hindi ako makakain. Hindi ko kailangan ng kasama. Maraming salamat. Copilot, ang pagsabi ng salamat lang ay parang walang personalan. Kaya, ano ang gusto mo? Sana sa susunod, ay makikita na ako, hindi lang isang kasamahan. Titingnan pa natin yan. Bukas, susunduin kita para sa trabaho. Ang babaeng ito ang magiging... Natigil na ang kasunduan, naghihintay si Itay sa'yo para sa hapunan. Naantala ang flight. Sige, maghihintay ako sa'yo sa garahe. Saan mo ako dadalhin? Mayroon na akong mga plano. Anong sakto? Iyon din kasunduan. Pupunta ka rin ba sa bahay ng mga Garka? Kumusta ho, sir? Ay, nako, anak, natutuwa ako na narito ka. Muntik na akong sumuko sa paghihintay sa'yo at kakain na sana mag-isa. Kasama mo ba si Ricardo? Dumadaan lang kami. Isasama ko siya. Nako, humihina na ang isip ko. Magkakilala ba kayong dalawa tapos magka-eskwela pa? Mas malalim pa dyan. Hoy, Ricardo, mula nang bumalik ka. Ang mga nagtatanong tungkol sa'yo, sa tiyo mo sila nagtatanong, sabihin mo ang totoo sa tiyo mo. May girlfriend ka na ba na gusto mo? Sino kaya yon? Si MG, Andrea. Isang Andrea na ganito. Matalino at maganda si Andrea. Hindi mo ba siya gusto? Hoy, binata, bakit paikat-ikot ka? Kain na tayo. Mateo, pakiusap. Kumusta ka na? Ayos naman. Sayang lang kasi, pagkatapos ng pagbabawal, hindi ako nakakita kay Andrea. Bago yun, ikaw ang pinakamadalas lumipat. Ang kumpanya sa kalagayan mo, nagbigay sa'yo ng bakasyon. Huwag kang mag-alala. Andrea kong mahal, ako na ang bahala sa kanya. Andrea, Irog, anong problema? Parang may insekto kanina. Pero ngayon, may insekto pa ba? Anong klaseng insekto? Diyos ko. Sukab na surot. Paano nangyari yan? Si Andrea does ito, lagi ka na lang may problema. Huwag mo siyang sigawan ng ganyan. Girlfriend mo si Andrea, dapat pahalagahan mo siya ng lubos. Alam ko, Tay. Oo, pagagalitan ko siya. Andrea, pakiusap. Mamayang gabi, pakiusap, manatili ka rito. Ikaw rin, Ricardo. Bihira lang, nadalawin niyo ako. Masaya ako. Kausapin mo ako, sabihin mo, ayos lang ba yon? Pasensya na po, may flight ako bukas ng umaga. Papuntahin mo na si Ricardo. Ricardo, ikaw rin, bilang may-ari. Nakakahiya sa mga tao mo, ang madaming palitan. Mali yan. Siya ang tunay na may-ari. Siya ang may kapangyarihan. Nasaspindihin si Mateo. Inaabuso niya ang posisyon. Ang babaw naman. Dito sa negosyo, normal lang ang magulo. Andrea kong mahal, girlfriend kita. Ah, ganun ba? Seryoso ako. Seryosohin natin to. Hindi na ako maghahanap pa. Bagong, tungkulin mo ngayon. Seryoso ako. Seryoso kami. At saka, masyado ka namang malami kaya ako humanap ng iba. Si Mateo Garca ang tinutukoy mo. Alam kong hindi mo ako mahal. Humanap ka na ng iba. Napagkasunduan na tutulungan kita sa tiyo. Bayaran mo ang utang ko. Isang usapan lang. May mga gagawin pa ako. Kailangan ko nang umalis.
Vargas, hinarang niya ako. Mahal. Ang pagtingin sa phone sa date. Nakakasakit sa kasama mo. Magkatrabaho lang. Oh, mahal ko. Ang paggamit ng phone sa date. Malaking abala sa mga katrabaho. Hindi na sana kita kinausap. Ito'y palihim na pagtatampo. I drive mo ang sasakyan. Hindi ka alis na yung gabi. Andrea Das. May problema ba? Mga lalaki, mga babae. Hindi ba kayong dalawa ay magkasama? Kung paglalandian ang pag-uusapan, ikaw ang nangaki ng asawa ng iba. 5 taon na silang hiwalay. Nakipag-date ako sa kanya. Legal naman ang ginawa ko, kaya hindi kita ginawa ng masama. Pero kapag may nalaman akong kahina-hinala, magsahandang mabuti ka. Sinisiguro ko sa'yo. May nahanap ba siya? Impossible yon, nagkukunwari lang siya. Sofia, yang matandang yan. Ilang taon ko siyang tinawag na nanay. Hindi naman siya tunay na ina ko. Ni sentimo wala kang iniwan sa akin. CJ. Tama na. Ganyan ba ang ina? Hindi ko akalaing may kakayahan akong maging femme fatale. Nagdulot ng away nila. Sa huli, piliin mo lang ako. Kahit sa opisina, Hindi naman ipinagbabawal ang pag-ibigan sa trabaho. bawiin ni Garca ang puhunan. Mahihirapan ang mga ruta. May solusyon ka ba? Trabaho lang ang inaalala ko. Huminahon ka. Hindi ko pababayaang si Daz ay mawalan ng trabaho. Ito si Andrea Diaz, sa kabila ng talento niya. Ngunit hindi dahil sa kanya, nakasakit sa mga Garcia. Oo, syempre, talagang. Tanggalin siya. Bawiin ang pamilya. Hinahanap mo ba ako? Andrea Diaz, maging matalino ka, magbitiw ka, para hindi pa umabot sa good. Tama yan, walang duda. Kung matalino ka sana, magbitiw ka na. Kapitan Vargas, ang nangyari ngayon, hindi ka sakop nito. Saktan ng mga tao ko. Anong ibig mong sabihin na hindi? Hoy, binata. Nagbibida-bida ka ba? Parang CEO sa telenovela. Si Marco Solcito. Video mong nananakot sa mga stewardess. Maayos mo bang itinago? Paano niya nalaman? Hindi naman halata. Siya pala ang may kagagawa. Laura Montes. Accountant mo, ang kalakaran niyang pagnanakaw ay kulang na kulang. Paano mo nalaman? Maaari ko bang ipakilala ang ginoong ito, ang bumili ng Imperial Airlines 6 na buwan nakaraan, si Ricardo Vargas. Mula sa mga Vargas ng Dragon City. Isang babaeng manloloko sa kapwa. Kapitan Vargas. Pagkakamali lang. Walang kinalaman sa mga Garcia. Diaz, husay ng Imperial Airlines. Paano natin siya tatanggalin? Oo, totoo yan. Kami muna, para hindi makaabala kay Diaz. Sandali lang. Mga kontrata para sa pagtatanggal. Pirmahan nyo. Ginoong Vargas. Hoy, Ginoong Vargas, mag-usap tayo. Ginoong Vargas. Narinig ko ang lahat mula sa labas. Ipinagtatanggol ni Vargas ang kasamahan niya. Ang pogi niya talaga. Ginagamit lang niya ako para alisin ang mga oportunista. Ah, Andrea, wala kang pakialam nung naghiwalay sila. Makipagbalikan sa kanya. Siyempre, buong suporta ko sa lihim na pag-ibigan ng mga kapitan. Ang ganda nilang magkasama. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Muntik ka nang matanggal sa trabaho, at nagtatawa ka pa. Si Mr. Vargas, para mapanatili ka, tinanggal ang mga executive. Wala siyang pakialam sa kinabukasan ng kumpanya. Ah, ikaw. Ang katulad si Sir lang sa pangalan ni Vargas. Sa props yung ito, may mga kontak ako. Kung tatanungin mo ako, pag-iisipan ko, maghahanap ako ng magandang trabaho para sa'yo. Ano sa tingin mo, maghahanap ako ng posisyon para sa'yo? Ano sa palagay mo? Panatilihin mong sekreto ang mga kontak. Kasama si Ricardo Vargas. Tama na. Ikaw talaga. Dun Antonio. Si Garcia at mga executives ng Imperial Airlines nagbabanta kay Andrea. Pakakasalan si Garcia. Pero syempre, may chismis na.
pinoprotektahan ni Vargas si Andrea. Nagtanggal siya ng mga executives. Mensahe para kay Diaz. Ang nangyari 5 taon na ang nakalipas, dapat siyang manahimik. Opo, sir. Hinanap ko ito. Pinahahalagahan mo ito. Ibalik mo sa akin. Kaya hinanap ko ito. Hindi ko nakita ang relo. Itinago mo pala ito. Hindi ba sinabi mo na itinapon mo ang lahat ng aking gamit? Patunay ito na hindi mo ako nakalimutan. Mahal mo ako mula 5 taon hanggang ngayon. Hindi ito tumigil. Ito ay relong disenyado. Gusto ko ng pera. May pera ako. Maawa ka sa akin. Si Andrea Diaz ito. Huwag mo akong iwan. Mahal kong Andrea, kailan ko makikilala ang mga magulang mo? Hindi tulad ng nang ginamit mo ako ng libre. Pero ano ng problema? Naiintindihan kong mabuti. Kaya ano ang gagawin natin? Ito'y sa isang araw pa. Nahanap ko na. Huwag magmadali, may ipapakita ako sa'yo. Mga kontak mo, itago mo na. Kasama si Ricardo Vargas. Siya lang ang kailangan ko. Hindi siya batang pusang gubat o soryang tuso. Ang Andrea ko, kahit wala, kayang ipagtanggol ang sarili. Isang pantera. Ang babaw mo na. Huwag kang magloko. Kumusta ang task ko? 5 taon na ang nakalipas, nagsusugal si Fernando Castro. Nahulog siya sa bitag, nabaon sa utang ang Diaz Corporation. Dumating ng mga singil. Ina ni Andrea, pinoprotektahan si Andrea. Naaksidente siya. Malubha ang nangyari, nawala ang memorya at katinoan niya. Tapos, Andrea, hinanap niya ang Vargas family. Kung pera ang problema, nandito ako para kay Andrea. Kaya hindi siya magkakaproblema. Hindi na ako sigurado dyan. Sisiyasatin ko pa. Taasan ang sahod ko. Magtrabaho ka na. Oh. Kasama si Ricardo Vargas. Siya lang ang kailangan ko. Munting Ginoong Garcia. Ginoong Garcia. Tama na. Tapos na tayo. Sa palagay ko wala rin akong pag-asa sa'yo, di ba? Ako. Tigilan mo ang kalokohan. Gumawa ako ng detalyadong plano. Makakatulong ito para makuha mo si Ricardo. Makinig ka. Anong plano? Ang sandigan niya. Ang kanyang ina. Kung gagamitin mo siya, takutin mo. Gamit si Andrea, tiyak na gagawin lahat ng hiling mo. Salamat, Garcia. Pagkatapos mong kumilos, sasagipin ko ang ina niya, at si Andrea, tiyak na magugustuhan ako. Ikaw, nandito. Sun Clinic. Para magpakonsulta, syempre. Ano? Binuksan mo ba? Mabuti pa'y nandito ka. Kapag nalaman, may binabala ka na naman. Sinisumpa ko. Papatayin kita. Andrea Diaz. Pakakawalan sana kita. Pero ngayon parang, hindi na kailangan. Ay, ma. Kunin mo ito. Ano nang laro natin ngayon? Bahay-bahayan.
It said, ganun ba? Tingnan mo, ako to. Ito naman si Andrea. Baboy ramong maliit. At ito, Ito si Fernando. Si Fernando. Ay, Diyos ko, ang sama-sama. Napakasama niya. Ibalik mo sa akin si Andrea. Diyos ko. Ay. Ibalik mo si Andrea. tapos na. Oo, masakit. Hindi masakit. Oo, masakit. Huwag kang matakot. Oo, masakit. Ay, ma. Tingnan mo. Ito siya. Ito ang boyfriend ko. Si Andrea pala. Ang gwapo niya. Ay, ma. Naalala mo ba ako? Mali iyan. Iwan mo ako. Pasensya na. Nawalan na ako ng pasensya. Tapos na ang lahat. Ay, nanay. Naalala mo siya. Tama na iyan. MS, Diaz. Naghihintay ang doktor para sa kanya. Huwag mo akong sisihin, Andrea. Tingnan mo ito. Dahil lahat ito sa'yo, pinilit mo akong gawin ito. Ay, ang nanay ko. Kumusta naman ang seguridad? Sumakit ang tiyan ng nurse at tumagal sa banyo ng mas matagal kaysa dati kaya pinagsamantalahan nila para makapasok. Pasensya na, MS, Diaz. Bakit humihingi ng paumanhin? Tumawag ng pulis? Sige. Siya lang ang may kagagawa. Ricardo Vargas. Ako. Nawala ang nanay ko. Imbestigahan ko na ito. Hintayin mo ako dyan. Elena Ruiz. Ikaw pala ang may gawa. Andrea Diaz. Nasa akin ang nanay mo. Kausapin mo ako ng may galang. Ay, nakakagulat. Masamang tao. Bitawan mo ako, ngayon din. Si Andrea Diaz ito. Ang nanay mo ay isang walang kwentang tao na hindi kayang alagaan ang sarili. Ha 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 ha. Nakakatawa. Fernando Castro. Patayin mo ako, sige. Ikaw. Huwag mong saktan ang anak ko. Fernando Castro, sino? Huwag kang gagalaw. Nahanap mo ba siya? Dinukot siya ni Elena Ruiz. Pigilan mo si Andrea ngayon din. Andrea Diaz, huwag kang gagawa ng kalokohan. Mag-isa kang pumunta. Huwag kang magloko. Kung hindi, papatayin kita. Pasensya na. Si Vargas. Elena Ruiz. Huwag kang gagalaw. Si Andrea. Huwag mo akong alalahanin. Umalis ka na. Nanay, ikaw ba yan? Naalala mo pa ba ako? Ano ang nangyayari dito? Narito sila, ina at anak. Alam kong ayaw mo sa akin. Saklolohan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko. Gusto mong pakawalan ang nanay mo. Sige. Lumuhad ka. Kung magmamakaawa ka, pag-iisipan kong pakawalan ang nanay mo. Nako, Andrea ko. Andrea, halika. Andrea, huwag. Nagkakamali ka. Andrea Diaz. Masyado kang malayo, di kita makita ng maayos. Andrea, pakiusap. Huwag, pakiusap. Andrea, ang sakit na. Di ko na kaya. Andrea, huwag mo akong iwan. Tigilan mo na yan. Patigilin mo na, Panginoon ko.
Andrea Diaz. Ikaw naman ngayon. Kapag nalaman may bago ka na namang binabalak. Ano? Ano? Gigipusin kita. Ay. Hindi pa natatagal. Sino ba ang nagsabi? Napapatayin nila ako. Hindi ba ikaw yun? Andrea, Dre. Elena, anong gusto mo? Noong una, gusto ko lang na maghiwalay kayo ni Ricardo. Pero ngayon, gusto ko nang mamatay ka. Huwag kang gagalaw. Hala, Huwag. Mali ito. Paano niya nagawa? Bilisan mo. Kailangan ko nang umalis. Ayos ka lang. Paano ka nakarating dito? Hindi ba't sinabi kong maghintay ka? Pasensya na. kayong dalawa, nang ahas kayong magpakitang gilas sa harap ko. Elena Ruiz, tama na. Lagi mo nang dinudurog ang puso ng mahal ko. Ngayon di kita patatawarin. Huwag mong limutin. Nakatali ang isang tao sa akin. Hahaha. Nakakatawa naman. Ha. Ang saya-saya. Anong klaseng Vargas ito? Anong problema? Natatakot ako sa daliri mo. Ha. Pinaka-nakakatawa kong nakita. Ano ito? Tumigil ka. Gusto mo bang pumunta sa kulungan ng may dignidad o dalahin ka sa pamaypay na pat? Inay, Andrea. nanay, ayos ba ang kamay mo? Andrea. Ha. Bang, ang lupit. Anong nangyari? Yung ginawa mo, laruan ba yan? Emma Ruiz. Sumusunod kami sa batas. Tanga. Para babalaan si Andrea Diaz, hindi para patayin mo siya. Ayoko sanang patayin siya. Si Elena Ruiz ang may gawa nito. Bigo ang plano. Ikaw ang nagpumilit gawin lahat. Tingnan mo ang naging resulta. Walang kwentang tao ka. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pailisin ko ang pinsan ko. Naiwan si Andrea Diaz. Huwag mo akong gambling. Tama na, pagod na ako. Huminahon ka, tatay. Sa susunod, magdadala ako ng magandang balita. Tumahimik ka. Huwag mo na akong tawagin ganoon. Naiintindihan ko. Sofia, pakiusap. Paano mo pinalaki ang tangang ito? Noong araw na yon, sa parking lot, nakita ko ang anino ng isang lalaki. Kausapin mo si Elena Ruiz. Anong update? Si Elena Ruiz, kagabi sa bilangguan. Ang pamilyang Vargas. Alin sa mga Vargas? Pamilya mo ba? Tama ka. Sa lungsod na ito, ikaw lang ang gumagamit ng pangalang ito, ang pamilyang Vargas. 5 taon, yung kaso ng tiya ko, at hiwalayan ni Andrea. Sobrang daming pagkakataon. Aalis na ako. Hindi mo ako anyayang kumain? Ikaw lang ang kakain. Nag-asawa ka lang. Nakalimutan mo na mga kaibigan mo. Aba, gumaling si Ricardo. Hindi ka pa kumakain. Nakakagana ka. Sa pagtingin pa lang sa'yo, busog na ako. Ang galing mong magsalita. Agad-agad, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Nakilala ko ang pamilya mo. Sasamahan mo ako. Para makilala ang sa akin. Mas mabuti huwag, di ba? Andrea Diaz. Nakakababa dahil hindi mo sila kilala o dahil nakita mo na sila. Kaya natatakot ka. Huminahon ka. Hindi natin sila pupuntahan. Libingan ang tiyahin ko. Maagang namatay ang nanay ko at laging busy ang tatay ko. 5 taon na ang nakalipas. Iniwan mo ako. At pumanaw ang tiyahin ko. Paumanhin. Sa palagay ko ang ating muling pagsasama ay mas matamis pa sa honeymoon. Noong kolehiyo. Ayaw mong ilantad ito.
Ang tiyahin ko, ang tanging matanda na nakakaalam sa relasyon natin. Bago si Tita Sofia, ako si Ricardo na nunumpa. Na kahit anong mangyari, laging nasa tabi mo ako. Nakiusap ako na huwag mo akong iwan pero hindi ka nakinig. Kaya pagbubutihin ko at tatakbo ng mas mabilis. Para magawa kong mahuli ka. Andrea, tira na tayo ng magkasama. Ang bilis mo namang mag-isip. Hindi mo man lang ako niligawan. O pinakasalan man, kaya ayaw ko. Mukhang nababahala si Andrea Das. Napakasalan ako. Nagkakamali ka. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis? Ang tagal nating di nagkita, Andrea. Di mo karapat dapat tawagin ako niyan. Fernando Castro. Itong munting bahay, pinanghahawakan pa rin. Gusto mo ba itong alaala? Para sa paggunita. Isang mumurahing alaala lang. Isang walang utang na loob na lobo. Sabihin mo, kung kay Ricardo, naghiwalay kayo noon pa. Di kaya ganito ang sitwasyon? Maging mabait ka, ha? Kapag nabayaran na ang utang. Padadalhan kita, pabalik sa iyong ina. Gusto ng tatay, panoorin kang nagpapalakas. Di kita ama. Halimaw ka, di kita ama. Kahit stepfather lang ako. Kung di ka mapigilan ng ina mo, ako ang bahala sa'yo. Anong ginawa mo sa nanay ko? Naaksidente siya. Nawala ang memorya niya. Naging tanga siya. Pasensya ka, Ricardo. Kapag naayos ko to, ibibigay ko sa'yo ang totoong tahanan at magiging lubos mong ako. Sumawag nga ako kanina. Oo, hindi ka sumagot. At ngayon naman, ikaw pa ang naghanap sa akin. Tamang-tama. Sabi ni Mateo, kapag nagawa ko ito, ibibigay niya yung pabrika sa labas ng lungsod. Impormasyon tungkol sa klinika ng nanay ko. Ikaw ang nagkala. Anong sinasabi mo? Hindi kita narinig. Ang datos mula sa klinikang iyon ay pinakaligtas, maliban na lang kung ang humihingi ay kapamilya mismo ng pasyente. Si Mateo ang iyong nobyo. Paano mo nasabing pagbebenta? Front lang si Mateo. Ang tunay na mamimili ay ang pamilya Vargas. At ano ang problema, ha? Andrea Diaz. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ang buong buhay mo. Dapat kontrolado ko. Karagdagan ng isang ama. Walang hiya ka, mga tulad mong hindi karapat dapat Diyos ko, nakakalungkot. Ang mga pamilyang Vargas at Garcia, nag-aagawan para ako bigyan ng pera. Ang buhay ko ngayon. Komportable at tahimik na tahimik. Makipaghiwalay ka lang kay Ricardo Vargas. Itong kartihan mong ito, hindi kita pagsasabihan. Sa hinaharap, hindi ko guguluhin ang nanay mo. Ano sa palagay mo? Niloko mo ako 5 taon na ang nakalipas. Ngayon naman, akala mo mapananakot mo pa. Pananakot? Hindi ko nakikita yon. Sa tingin ko, dapat ngayon ay masayang araw para sa atin. Usapang ama at anak. Ito ay resibo sa pagkalugi ng Das Corporation at pagnanakaw niya ng phone. At ito naman ang salaysay ng mga sindikato sa pangolekta. Kaya, sinadya mong magpasimuno ng gulo sa nanay ko. Kaya siya na-aksidente. Limang taon na, panahon na para't magbayaran. At saka, mula pa pagpasok ko, nagre-record na ako kung may mangyari man sa akin. Ang mga file sa cloud ay kusang ma-upload sa internet. Andrea Diaz. Hindi ka naman. Ganito katapang dati. Pag-ibig ba ang nagbigay sa'yo ng lakas? Ano nang pinagtatawanan mo? Ang katatawanan ng sitwasyon. Ang yabang mo. Anak kong tanga. Sabihin mo ang gusto mo. Gusto mo ba akong ibagsak ng sabay-sabay? Tapos ano? Mamuhay ng tahimik kay Ricardo Vargas. Sa ganito lang. Hindi ito sapat. Habang nakikita kong nag-iimbestiga ka, bilang pagmamahal ng tatay mo, sasabihin ko ang lihim.
ang mga dokumentong ito. Kapag nailantad, makukulong siya. Ang ina mo ang makukulong. Imposible yan. Ang yaman ng Dias Corporation, pera ko sa sugal, lahat ay pirmado ng ina mo. Diyos ko, huwag kang magpanggap na nahulog, tumayo ka. Hindi ko ginawa. Huwag mo lang saktan siya. Andrea. Kung papatay ka, ako na lang. Huwag mong saktan ang anak ko. Pakiusap, tumigil ka na. Nakikiusap ako. Gagawin ko. Susundin ko lahat ng utos mo. Sige. Ang sinabi ko kanina, tinatanggap mo ba talaga lahat? Kung gusto mong wasakin ako o patayin, mauna ang ina mo. Narinig kong ang ina mo ay gumaling na sa pag-iisip, magiging maayos siya. Sayang naman. Habang gumagaling siya, diretsong kulungan ng bagsak. Halimaw ka. Masahol ang mangyayari sa'yo. Masyado kang mabait. Nakakatuwa naman. Naku. Naging marumi na lahat. Bukas kaya, magpakopya ka pa ng marami at pumunta sa korte. Hoy. Kung wala ng oras, ako na ang gagawa para na ring sabay ng ina mo. Nagsisisi ka ba? Kung hiwalayan mo si Ricardo, magpapanggap na lang ako na ang lahat ngayon ay hindi nangyari. Ano sa tingin mo? Pag-isipan mong mabuti, anak ko, dapat mong pag-isipang mabuti at gumawa ng tamang desisyon. Ano na iniisip mo? Magsusugat ka sa sarili mo. Wala naman. Nawawala ang isip ko. Tama. Gumagaling na ang kalusugan ng nanay mo. Lakasan mo ang loob. Ilsed, naiintindihan ko. Ricardo. Kung sakaling, kung iiwan kita tulad noong 5 taon, ano nang gagawin mo? Hindi ko bibigyan ng pagkakataon niya. Biro lang yung kung na sinabi ko. Haka-haka lang yun. Sumumpa na ako sa harap ni Tita Sofia. Kapag iniwan mo ako, hahanapin kita, sasaluhin kita, sasakmalin kita. Tapos, pilit na kilitiin kita. Tigil mo yan. Ay Andrea Das, huwag mo akong iwan ngayon. Dito na lang. Hindi ba ako papapasukin? Sabi ng doktor. Critical na panahon ngayon. Hindi maganda para sa kanya ang makakita ng mga bagong mukha. Sige, ayos na. Aalis na ako ngayon. Nakipag-ugnayan siya sa'yo. CJ, ikaw ang bahala dyan. Kapag nagtagumpay ka, bibigyan kita ng 3 pabrika, ganoon lang. Tulad noong 5 taon na ang nakaraan. Gawin mong walang maiiwang bakas. Sabihin mo sa akin. Ang mga pinakamahusay na abogado mula sa bansa at ibang bansa narito na, naghihintay sa iyong mga utos. Mabuti. Nanay, pagod ka na? Sabi ng doktor, marami ka nang naitulong sa therapy. Mabuti naman. Nanay, kailangan na nating umalis dito. Bumili. Na may hardin, malaking hardin. Hindi mo ba gusto ang mga bulaklak? Kaya ni Andrea Das na mabuhay nang wala si Ricardo Vargas. Pero hindi ko wala ang kanyang ina. Andrea Das, kailangan ko lang ang aking nanay. Binibining Das, sa reception isinasagawa ang discharge. CJ. Hindi si Honey. At si Honey. Hindi ka pa umalis? Nagkasundo na tayo na. Aalis ka na ngayon. Kapag iniwan mo si Ricardo Vargas, hindi ko gagambalain ang iyong ina, Andrea Diaz. Kung buhay pa ang nanay mo, hindi mo ako matatalo. Hello. Mahal. Nakita ba niya si Ines Das?
Mahal. Nanay, hinihingi ko ang iyong kapatawaran. Noon at ngayon, hindi kita naipagtanggol. Pabigat ako sa'yo, anak. Kasalanan ko ang lahat. Wala kang kalayaan o saya. Mahal kong anak, kalimutan mo na ang nanay mo. Kalimutan mo ang pamilya Diaz. Sumama ka sa mahal mo. At mabuhay ng masaya. Nanay. Nanay. Anong problema? Umalis na ba ang nanay ko? Kakaiba ito. Umalis lang siya mag-isa. Akala ko, hinanap ka niya. Nasa baba ako buong oras. At hindi ko siya nakita. Nasa kaya siya? Hinto. Nanay. Tingnan mabuti. Ipinakikilala ko ang boyfriend ko. Ito si Ricardo Vargas. Anak, ang gwap siya nga talaga. Nanay. Ayos ka lang ba? Natakot ako. Mahal kong nanay. Nanay, 5 taon kong hinintay. Dumating na rin ang araw na ito. Huwag mo na ulit akong iwan. Pero, nalaman ko na ang lahat. Hindi ka nila pababayaan. Huminahon ka. Walang aalis. Walang mamamatay. Naimbestigahan ko na ang lahat. Ginamit ni Fernando Castro ang nanay mo. Pinilit siyang maging legal representative ng kumpanya para ilipat ang pondo ng iligal. Hindi tama ang proseso. Gumawa siya ng iligal na gawain. Inutusan ko na si Soto na idemanda siya. Gamit ang pinakamagaling na legal team. Ayos na ang lahat, Nay. Huwag ka nang umiyak. Kapag umiyak ka, magkakaroon ka ng mga mata ng panda. Makakalipad ka ba ng ganyan? Hindi mo ako sinisisi sa kahit ano. Ako ang sisihi. Pero ito, paano ka nakarating dito ng eksakto sa oras? Sa paliparan, narinig ko si Mateo at Fernando sa telepono. May hindi pagkakasundo, kaya pinakinggan ko. Andrea Daz, ang madilim na silid. Naintindihan ko na ang lahat ngayon, paniwalaan mo. Nahanap na ang lahat. Andrea, nito mga nakaraang taon, mahirap na panahon para sa kanya. Tayo na. Pasensya na. Ayaw mong malaman ko ang tungkol dito. 5 taon na ang nakalipas. Marami ka talagang pinagdaanan. Andrea Daz, ikaw ang babae, pinakamatapang sa mundo. Bakit biglang puro drama? Noong una, sinisisi kita noon. Ngayon nagsisisi ako. Dapat ay yakap-yakap kita, parang kuhol. At hindi pinakawalan. Okay na ngayon. Lahat ng nangyari. Handa na ba ang lahat? Handa na. Nakahanda na ang lahat ng journalists. Magbihis kang maayos, magiging trending ito. Hindi ako ang bida dito. Magaling ka sa negosyo. Nagbibiro ka, Mateo. Sa 3 pabrika. At kitain ito, hindi ako mawawalan. Sa tingin mo gugustuhin ko yan. Oo. Mga mumo lang yan, kung ayaw mo. Kapag di ko ibigay, magiging walang utang na loob ako. Akala ko di ka makatwiran. Kumusta na ang usapan? Huminahon ka, sa babaeng yun, marami na akong karanasan. Sino ka para siraan siya? Kung sasaktan mo siya, sisiguraduhin kong papatayin kita. Mateo. Masamang balita, Castro, narito na ang pulis. Paano nila tayo natuntun? Walang sumusunod sa atin, kailangan na nating umalis. Mateo. Nakubkob na ang club ng mga pulis. Maaari na kayong kumilos. Dito tayo. Saan ka pupunta? Kung pupunta ka sa impyerno, sasamahan kita. Andrea Diaz, anong ginagawa mo dito? Ginoong Vargas. Ikaw. Castro, dati kang presidente ng Daz Corporation. Sasampahan ka sa iligal na operasyon sa panunuhol. Bakit mo ginawa ito? Noong panahon mo, kasangkot ka, mga kasong pananakit. Totoo ba yan? Mga Ginoo. Maaaring sumidhi pa ito. Pero na. Tingnan natin yan. Ikaw, hindi ka pwede pumasok. Makikita mo. Hoy, hindi ka dadaan. Mahal ko. Arog ko. Magpahina ka ng maaga. Kumusta ka? Naalala ko sabi ni Kapitan Vargas. Ang tiyan mo'y nakakabit sa damdamin mo, di ba? Gutom ako.
Lulutuan kita ng hapunan. Gutom ako. Hindi sa tiyan ko. Sigurado ka ba? Nag-leave ako bukas. Mabibigo kaya si Kapitan Vargas sa akin? Anong problema? May kinakabahan ka ba? Wala naman. Medyo pagod lang ako. Walang anuman. Ricardo. Kapag lumabas na ang katotohanan, tayo ulit ang magsuyuan. Hindi mapakali ang panahon nitong mga nakaraang araw. Puro bagyo o ulan lang. Salamat sa iyong mainam na pangangasiwa. Nalutas mo ang problema sa control signal. Huwag kang matakot. Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Siyempre, may pinakamahusay kaming kapitan at co-pilot. CJ, may isa pa akong lipat. Kailangan ko nang umalis. May meeting ako. Umuwi ka muna. Oh, wow. Kumusta ka naman? Don Antonio Vargas. Ang tagal nating hindi nagkita, magkikita rin tayo, usap tayo minsan. Esan, Ang tagal nating hindi nagkita, magkita na tayo. Makipagkita ka sa akin. CJ, Kumusta, Tito? Sino ang nagpasabi sa iyong bisitahin si Fernando? Hindi pa ba sapat ang gulo? Nakahantong ka pa sa presinto? Anong kahihiyan? Tito, huwag kang mag-alala. Ang nightclub na yon, wala akong kinalaman dyan. Hindi ba't ligtas akong nakalabas? HF, ipinipilit mo talaga si Andrea Diaz? Hindi naman. Aksidente lang yon. Gusto kong siyang bumalik. Katarantaduhan? Kapag napangasawa niya yon, magiging hipag mo na siya. Walang hiya ka. Hindi pa siya kasal. Bukod pa riyan, ikaw ba naman ay iba? Nagpasok ka ng ibang tao sa bahay na ito. Hindi ba? Tatay, Hindi ba't sinabi ko na? Hindi ba't pinagbilinan kita? Huwag mo akong tawagin ganyan. si Ricardo lang ang tagapagmana ng Vargas. Sino ang hindi nakakaalam ito? Hindi nagkaanak si Sofia, kaya kainampo ng pamilya. Garcia lang ang dapat mong maging angkat. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko. Hindi ko masisiguro hanggang saan ang investigasyon ni Ricardo. Mas mabuting huwag kang masyadong magpakita. Baka hindi na kita maprotektahan. Si Ricardo ang tagapagmana ng pamilya namin. Dapat walang dumi sa pangalan niya. Kayong lahat, si Ricardo lang ang iniintindi. Bakit naman? Kung dugong Vargas din naman, kaya ko rin makipaglaban. Kaya Sofia, ang tagal na nating hindi nagkita, abala ako sa kasal nitong mga nakaraang araw. Dumalaw ako para makita ka. Kaya Sofia, para sa kasal ko kay Andrea, ikaw dapat ang magkasal. Itong bata, ang magkakasal sa inyo, dapat ang tatay mo ang gawa niyan. Wala akong pakialam. Sa pamilyang Vargas, ikaw lang ang gusto ko, Tia. Dumalo ka talaga. Sige na, mahal ko. Kumbinsihin mo si Tia Sofia. Tia Sofia. Naku, sa ugali niyang yan. Kung hindi ka pumayag, hindi ka niya tatahanan. Sige na nga. Maghihintay ako sa head table ninyo. Mahal. Parang hindi sinasadya. Pumayag ka ng magpakasal. Hindi yun panalo. Pakiusap, mahal kong Tia Sofia. Dumadalaw ka pa ba sa akin? Huwag kang magalit. Pinsan Mateo. Gagawan mo ba ako? Sasakan mo ako sa harap ng nanay mo. Mananakit ka ba? Kung matapang ka, dito ka tumigil sa libingan. Pumunta ako rito.
Para magbigay ng kasagutan. Huminahon ka. Ang kwentong 5 taon. Sasabihin ko na ngayon. Ano sa palagay mo? Sabihin mo na pakiusap. 5 taon na ang nakalipas. Yung minahal mo, pumatay sa isa mong minamahal. Ang gandang kwento. Nakakabilib ba? Pinsan Mateo. Ginang, Diaz, alam kong ayaw mo sa akin, at ayaw mo sa pamilyang Garcia. Pero, dapat maintindihan mo, ang puso ng aking ama, kung malaman ni Ricardo Vargas, ang tungkol kay Mateo. Masisira siya. At bakit hindi mo maunawaan si Ricardo? Dapat alam mo na. Nakalimutan mo na ba ang babala ko? 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagsabi noon. Si Ricardo Vargas at Mateo Garca ay magkapatid sa na. Siyempre, alam ko. Pareho silang gusto ka. Pero oo, kung mag-aaway sila dahil sa'yo, magkakaroon ng malaking iskandalo. Paano kikilo si Ricardo? Ano ang gagawin niya? Pero kung laging pangarap ni Ricardo maging kapitan, ayaw niyang maging tagapagmana ng Vargas. Habang ako ang namamahala. Siya naman, pwedeng gawin ang gusto niya. Pero Vargas siya. Ang kinabukasan, dapat siyang mamuno sa pamilyang Vargas. Ito ang kanyang tungkulin. Ang tagapagmana ng Vargas ay hindi dapat madungisan. Ikaw, dapat iwan si Ricardo. Hindi ito pag-uusap. Ito ay utos. Naaalala ko. Tiwal ako kay Ricardo. May trabaho siyang gusto niya. At sariling airline. Ang Ricardo ngayon, hindi na kailangan ang pamilyang Vargas. Hahaha, ang kulit. Kay galing mong magsalita. Kung hindi lang dahil dito, hanga pa rin sana ako sa'yo. Ikaw naman? Tungkol sa pagkamatay ng tiyahin mo, hindi ka ba natatakot? Oo, natatakot ako. Dahil, mula nang bumalik ka, at sa matagal na panahon, hindi ka nagsalita. Ako ang may kasalanan. Namatay si Tita Sofia dahil sa akin. Tama nga. Ikaw pala, ikaw ang pumatay kay Sofia Vargas. Ikaw, nababakuran ng dumi. Hindi karapat-dapat kay Ricardo. Tia Sofia, tubig. Tulungan niyo po ako. Saklolo, iligtas niyo ako. Tatawag na ako. Naku, mahal kong Tia Sofia. Naku. Kasalanan ko. Kasalanan ko ito. Kung naagap ko lang, kung hindi ko siya iniwan, hindi mamamatay si Sofia. Tia Sofia, Ricardo, pati si nanay, mabubuti silang lahat. Pero ako, palaging pabigat. Kasalanan ko talaga. Nasaan ka na? Hindi ka sumasagot. Nakita ko ang tatay mo. Ang pagkamatay ng tiya ko. Ano ba ang alam mo? May siraulo daw na tao. Nakapuslit lang, walang ebidensya. Walang sisiye. Sira-sira lang daw ang mga ito. Tinakpan na lang. Hindi ako naniniwala. Naniniwala ka ba sa akin? Kaya, pumasok ang killer sa hardin. Nandoon si Andrea. Natakot siya. Itinulak niya ang nanay ko. Walang paninindigan ng killer. Namatay ang nanay ko sa aksidente. Walang sinumang nandoon. Ang usaping ito, walang nakakaalam. Kung hindi lang dahil si Andrea Diaz ay nagpatingin sa psychologist na siya ang pumatay sa nanay ko. Mahirap siyang paghinalaan. Kaya mo siya kinamumuhian. Sinubukan mo siyang patayin. Buti na lang, hindi mo alam. Ang nangyari 5 taon nakaraan, nagkaroon ako ng pagkakataon na kumilos. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Kahit anong sabihin mo, paniniwalaan ko. Ricardo Vargas, sinabi ko yon para sa'yo. Kakayanin ko ang lahat. Kapag naayos ko na, babalik ako ng walang duda. Hindi ko pa masasabi sa... Ricardo, pwede bang maghintay ka? Hindi. Tigil na. Mahal. Pakasal na tayo ngayon. Malapit na. Magpapakasal tayo. Anong oras na? Nagbibiro ka pa rin? Mahal, hintayin mo ako. Kapag naayos ko to, ibabalik ko si Andrea ng malinis ang pangalan. Ricardo Vargas, kapag nalinaw na ito, sasabihin ko ang totoo noong panahong iyon. Kung mabubunyag ang katotohanan ito, maaari kaya tayo maging magkasama? Kamusta? Ang iyong psychologist, nahanap na, ayon sa kanya, si Andrea Diaz, tungkol sa pagkamatay ng iyong tiyahin. Labis siyang nasaktan. Ang sabi lang niya, hindi siya nakatawag sa emergency hotline. Pumanaw ang iyong tiyahin, dahil sa pagdurugo. Magpatuloy ka. Hindi kailanman nabanggit ni Andrea Diaz ang mga baliw. Hindi niya ginamit ang iyong tiyahin bilang panangga sa takot. Ang psychologist ay nag-hypnotize sa kanya. Sa kanyang mga panaginip ng hindi sinasadya.
Kaya naman, wala siya roon. Mateo. Garca. Ikaw pala. Andreita. Andrea. Nandyan ka ba? Magbukas ka, ngayon din. Tara na. Sumakay ka na sa kotse. Dito na tayo mag-usap. Sumakay ka na sa kotse. Mahal kong Sofia, ang kapatid mo'y nakapinta na nitong perfectong orchid painting. Noong kasama si Andrea Diaz. Ipapakuha ko ito para sa iyo ito. Huwag mo akong sisihin, kapatid, bilang ampon na ina ni Mateo. Ayaw mo ring may mangyari sa kanya, di ba? Wala nang ibang pagpipilian ng kapatid mo. Ricardo. Mula nang siya'y bumalik, kami, ama at anak, hindi nag-uusap. Hindi na. Hindi na nga, kami. Walang masabing anuman. Ama, ano sa palagay mo nitong orchid painting? Mamaya, ipapakuha ko ito sa puntod ng iyong tiyahi. Anong sinasabi mo? Hindi mo ba haharapin ang aking tiyahin? Anak, anong pinagsasabi mo? Abala ang tatay mo. Ha? Tapos ka na ba kay Andrea? Siya ang pumatay sa tiyahin mo. Kaaway ng pamilyang Vargas. Hindi karapat-dapat sa'yo. Matandang tuso. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Anong sinasabi mo? Akala mo ba bumalik ako? Para lang magpilot? Ang mga pakana mo, masinsinan kong tinignan. Si Andrea Diaz ba ang nagsabi sa'yo? Lagi siyang nagsisinungaling. Hindi ka naniniwala sa iyong ama? Naniniwala ka sa isang estranghero? Maniniwala sa'yo. Maniwala sa ano? Ang usapin sa tiyahin ko, o kay Mateo. Walang hiya, ganyan ka ba mang-usap sa akin? Itatago. Hindi ka pala susuko hanggat may paraan. Carlos, Narito ang ebidensya ng katiwalian mo. At pagnanakaw mo. Pati na, ang video, sa computer mo. Nakuha na namin. Ang video. ang sabi nila'y nabura na, kinunan ng krimen, sa kabuuan nito. Sumuko na po kayo, walang sasagip sa inyo. Ako ang iyong ama. Pinsan mo siya. Gayunpaman, pamilya tayo, paano mo tayo atakihin? Si Tia Sofia. Hindi ba't si Tia Sofia ay parte ng inyong pamilya? Si Sofia ay ina ni Mateo. Ayaw niya, makita ka mapabilanggo. Anong problema nito? Ayos lang. Patawarin mo ako. Bukas, ang pamilyang Vargas ay mapapasayo. Ikaw ang magiging leader, ang hindi koronang hari. Ano sa tingin mo? Kalimutan mo na. Bago ka mapabilanggo, may ipapakita akong magugustuhan mo. Ha. Mabuti. Kung wala kang pakialam sa pamilya, si Andrea Diaz. Tanong mo ang gusto mo. Siya ay pansamantalang kasangkapan. Tama ba? Tama ka. Isang kasangkapan para itago ang ebidensya. Ang pamilya lang ang makakagawa. Pinagtanggol ka ng pamilya. Maliban kay Ricardo. Ikaw lang. Narinig kong ikaw ay magpakasal din. Swerte ni Ricardo sa pagkakasal sa babaeng tulad mo. Tis, kukuha ako ng tubig. Pagkatapos noon, ano talaga ang nangyari? Kinamumuhian mo ba siya hanggang sa gusto mo siyang mamatay? Galit ba ako sa kanya? Siyempre, gusto ko siyang patay. Bumalik si Mateo, bakit ang tahimik mo? Muntik mo nang takutin si nanay. Nagustuhan ko si Andrea. Bakit hindi mo ako tulungan na makasama siya? Hindi nagsisinungaling ang tingin mo. Hindi mo gusto si Andrea, gusto mo lang siyang talunin. Tama na. Anong klaseng ina ka ba? Pera man o tao, ang gusto ko, ayaw mong ibigay sa akin. Tama. Nakalimutan ko. Hindi mo rin ako tunay na anak. Ha. Hindi, Mateo, hindi ganoon. Makinig ka, hindi ganoon ang totoo. Itatanong ko sa'yo, bakit hindi ka makapag-anak? Inagaw mo ba ako? Ako ay isang Vargas. Karapatan kong magmana. Sino si Ricardo? Hindi siya. Mateo, makinig ka sa akin. Lumabas ka. Kasalanan mo. Lahat ito kasalanan mo. Tubig. Kailangan ko ng tulong. Tulungan mo ako. Tatawag ako. Tita Sofia. Hindi. Ina mo siya, hindi ka dugo. Mahal ka niya, hindi mo ba naramdaman? Bakit mo siya pinatay? Kung mahal niya, bakit niya ako pinigilang makuha ang kayamanang para sa akin? Sira ulo kang matigas ang ulo. Andrea, ngayong alam mo na,
Ang lihim. Babayaran mo ito. Hiwalay na ako kay Ricardo Vargas. Ano pa ang gusto mo? Hindi pa sapat yun. Sinira mo, ang buhay na dapat ay akin. Patay na si Tita Sofia. Bagsak na si Don Antonio. Si Ricardo Vargas na lang. Kung may problema ka, ako ang puntahan. Andrea Daz. Ang tibay ng paninindigan mo. Kahit sa oras na to, iniisip mo pa kaligtasan ng iba. Alam ko, di ko kayang talunin si Ricardo. Kapag nahuli niya ako, di niya ako pakakawalan. Anong gagawin mo? Kaya, mas gugustuhin kong mamatay kasama ka. Pahirapan natin siya. Ricardo, di kita pahihintulutang maging panatag. Ha 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 ha. Anong pinagtatawanan mo? Ang sinabi mo, ne-record ko. Andrea Daz. Akala mo ba, nagbibiro lang ako? Hindi to biro para sakit. May tiwala ako. Kay Ricardo, gagawin niya ang imposible. At ililigtas niya ako. Tigil. Ngayon? Ricardo, pakawalan mo ako, patawarin mo ako, gagawin ko lahat. Sumpa. Kahit hindi ito nangyari, kahit apelido mo ay Vargas, di mo kaya talunin si Ricardo. Ha 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 ha. Oh, Mr. Garcia, hindi ba't sinabi mo pupunta tayo sa family meeting? Hindi pa ba ito nagsisimula? Mr. Garcia, huminahon ka. Itay, sagipin mo ako. Ito, anong nangyayari? Sino ang may gawa nito sa'yo? Ricardo, paano niya magawa ito sa kanyang pinsan? Ina mo siya, tandaan mo. Hindi man kadugo. Mahal na mahal ka niya. Hindi mo ba naramdaman? Paano mo siya napapatay? Kung talagang mahal niya ako, hindi sana niya ako inagawan ng ari-ariang karapat-dapat sa akin. Ikaw ang may gawa. Ikaw ang salarin. Walang puso kang anak, patayin mo yan, gusto ko lang ng mga shares. Sa Family Trust Fund. Ikaw naman, ikaw sana ang piniling tagapagmana. Nais ko lang na mabuhay ka nang walang mga alalahanin. Walang utang na loob at pasasalamat. Sinabi kong patayin mo yan ngayon din. Dumating na ang pulisya. Ngayon, dito. Walang aalis. Iligtas mo ako dito. Pakiusap, iligtas mo ako sa lugar na to. Itay ko po. Lumayo ka sa akin, ikaw, halimaw. Sa buhay ko, ayaw na kitang makita kailanman. Lahat ayos na. Mabuti. Andrea, pakakasalan mo ba ako? Ngayon, huwag mo kong pabayaan. Ang flight hours ko, magiging 2,800. Pwede na akong mag-apply bilang kapitan. Ang galing. Bibigyan ko si Captain Das ng malaking sorpresa. Application pa lang, hindi pa na-aprobahan. Sa piling mo araw-araw. Paborito kong estudyante, paano ka hindi papasa? Humble. Sige na. Aking magiting na co-pilot.